Pa rin po yung frontage ng kulang-kulang 7 hektarya na sinasanlaan ng 25,000. Ayan, napunta po tayo dito sa malilim. Pahinga muna po tayo. Napakainit. Ah. 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 Yan po yung pinakaratan niya. Ratan. Uway. Sari-sari po yung makikita nyo dito sa kagubatan. Nagagandahang mga puno. Ayan po. Naglalaki ang mga puno ng kahoy. Mga nakalaylay sa sa tabing ilog. Nanginginig yung kamay natin dahil pagod. Ayan. Papahinga lang po tayo ng konti. Ito po, frontage pa rin to ng 7 hektarya. Kulang-kulang 7 hektarya na niyugan. Ayan po yung mga niyog niya. Umaani po ito ng 2,000 buo na niyog. Ayan, lakad na po tayo. Hawakan ko lang maigi kasi malikot. Lakad na ulit po tayo dito sa pinaka-frontage ng 7 hektarya. Ang kailangan matalas pa yung mga mata nyo dyan kasi minsan may mga nakabitin pong sawa dyan, lalo na dito sa mga tabing ilog. Minsan may nakabitin na sawa, nag-aabang ng makakain nila. Kaya kailangan pag nagagala po kayo dito, ay kailangan titingnan nyo po yung mga taas ng ganyan. Ayan po, yung mga ganyan. Ayan. Minsan may nakabitin pong sawa dyan, naghahanap ng makakain. Kaya kailangan pag nagala po kayo dito mag-isa lang, ay kailangan po ay matalas ang mata nyo. Nahanap natin yung may sapa kasi po yung pinaka-boundary. Dito tayo dumaan sa kabila. Ayan po yung pinaka-frontage pa rin niya. 25,000. Kung galing po ito sa Barangay Lubayat, nasa 10 kilometro po ito lalakarin. Oop. Ano yun? May nagtatalon doon. Kailangan matalas yung mata natin dito. Ano kaya yun? Kailangan, minsan mga nakaganyan po yung mga nakabitin na sawa. Kailangan po matalas yung mata natin. Makintab po yan kapag nakabitin sila, makintab yung katawan nila. Ayan. Sinusugsug pa rin po natin pinaka-boundary. Ang pinaka-boundary nan po yung may sapa. Napakalamig po dito. Napakasarap po maggala dito sa Kailugan. Napakasarap maggala. Mawawala yung mas maganda sa gitna po kayo dumaan para sigurado po kayo sa gitna ng kung ganito, sa gitna ng ilog. Kasi kung sa gilid po kayo dadaan, minsan may ahas dyan sa gilid. Mas maganda na po dito sa gitna kasi wala po nag-i-stay na ahas dito sa gitna. Ayan, may nakita po akong ratan. Papakita ko po sa inyo. Ayan po yung ratan. Ito po ay sakop pa rin ng kulang-kulang 7 hektarya na sinasabi ni Ninong na sinasangla. Maani po ito ng 2,000 kabuo ng nyog. Ayan po yung ratan. Ayan ang haba po niyan. Mga ginagawang basket po yan, ratan ang tawag dyan. Haba. Ayan, papunta dyan sa
Taas na yan. Yan, dito muna uli po tayo sa gilid. Kasi marami naman bato. Makakatakbo tayo kapag mayroon. Ang karamihan po ditong ahas yung tinatawag na sapaw. Parang kobra po yan, pero lumalaki po yan, humahaba. Mga 3 pa po ang haba niyon. Ayan, kailangan titingnan natin po yung mga ganyan ng mga nakabitin. Habang naglalakad ka dito sa tabing ilog. Kailangan matalas po yung mga mata natin. Ito na yung boundaryhan. Dito na pala po tayo akyat. Ayan. Ito na po yung pinaka-boundaryhan ng 7 hektarya. Nandito na po tayo. Ayan. Ito po may sapa na to yung pinaka-boundaryhan. Ayan. Hanggang dyan po yung pinaka-boundary ng 7 hektarya. 7 hektarya. Ayan. Hanggang dito po. Ayan. Yan po yung kasama po yan. Niyog na yan. Doon sa 7 hektarya. Aakyat na po tayo doon. Saan po tayo daan? Makikita nyo po dito yung pinaka-hangganan niya. Napakaganda po. Ayan. Magpahinga muna po tayo dito. Kung kayo po ay minsan lang pumunta sa kagubatan, kailangan nyo pong may kasamang tourist guide para hindi po kayo maligaw. Makikita nyo po yung mga puno na yan at yung mga kailugan na yan. Kapag gabi po dito, napakalamig, napakadilim po dito. Mamaya papakita ko po sa inyo yung kadiliman dito kung gabi. Napakadilim po dito, wala pong kuryente dito. Ito po ang kailugan at kagubatan ng ang layo po ng nilakad natin. Hanggang part 4 po tayo. Hanggang dito sa boundary ng sapa na yan. Yan po yung boundary ng 7 hektarya na 25,000 pesos na sinasangla. Umaani po yan ng napaka-green na green. Napakaganda. Umaani po yan ng 2,000 kabuo na niyog. Kung buko, parehas lang po ang inaani niya ng buko. Ayan, maraming salamat po. Ako po si Super Yayo TV na lagi nagpapasalamat sa lahat ng nanonood ng aking channel. Lahat po ng gustong bumili ng property, pwede nyo po akong tawagan sa aking YouTube channel. Meron po akong cellphone number dyan. Saan man sulok ng Pilipinas, ay tawagan nyo lang po ang Super Yayo TV. Maraming salamat po. Muli, ako si Super Yayo TV. Maraming salamat po.